Napapansin mo bang paiba-iba ang presyo ng mga bahay at lupa sa Pilipinas? May taon na ang mahal, tapos biglang bababa. Teka, alamin natin. Pag-uusapan natin kung paano nga ba naaapektuhan ng ekonomiya ang presyo ng real estate sa bansa. Kapag mataas ang inflation, tumataas din ang construction materials, labor cost, at operational expenses ng mga developer. Resulta, mas mataas ang presyo ng property. Kapag naman tumaas ang interest rates, mas mahal umutang. So bumabagal ang bentahan. Pwedeng bumaba ang demand, kaya minsan nagkakaroon ng promo o discounts. Kapag maganda ang takbo ng ekonomiya, maraming trabaho, stable ang income, mas maraming Pinoy ang may kakayahang bumili ng bahay. Tumaas ang demand, tataas din ang presyo, lalo na sa mga booming areas tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao. Pero kapag may economic slowdown o crisis, nagiging conservative ang mga tao. Mas konti ang bumibili, kaya pwedeng bumaba ang presyo o huminto ang mga projects. Kapag may mga bagong batas o policies na favorable sa real estate tulad ng incentives, infrastructure projects, or foreign investment rules, tumataas ang interest sa mga property. Halimbawa, kapag may bagong expressway or train system, tumataas ang value ng mga lupa sa paligid. Same goes kapag dumadami ang BPOs o foreign investors sa isang lugar. Automatic, tataas din ang demand for condos and rentals. Ang real estate prices ay laging konektado sa ekonomiya. Kaya kung bibili ka, magandang maintindihan mo ang market trends. Huwag basta bili. Teka, alamin natin.